Alright, bayan, sa punto po ito, balikan po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. Magandang gabi po muli, Asek Dumlao. Yes, magandang gabi po muli. Pasensya na po at naputol ang ating linya. As I was saying earlier, Alright, go ahead. di ay nagpapatuloy sa isinasagawa natin na disaster response operations. Sa katunayan, dyan po sa Cebu, 8,000 family food packs have already been dispatched from our Visayas Disaster Resource Center. At ito ay dinidistribute na sa iba't ibang mga LGUs na affected para maipaabot doon sa mga kababayan natin na apektuhan. Gayon din po ang DSWD ay meron na pong 4 na mobile kitchen dyan po sa Cebu upang mamahagi ng may init na pagkain, hot meals, para po sa mga apektado nitong malakas nga po na lindol. Gayon din po, nag-distribute tayo ng mga ready-to-eat food pack at mga non-food items. In addition to that, we have also distributed 95 family tents at mga modular tents in addition to that para maggamit ng mga kababayan natin who refuse to go home dahil nga po sunod-sunod pa rin yung aftershocks na nararamdaman dyan nga po sa bandang norte ng Cebu. And we also would like to add na nagpapatuloy din po yung ating isinasagawang disaster response operation doon naman po sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Opong, particularly Masbate, na kung saan nga po we have already completed 140,000 family food packs dispatch dyan po sa probinsya na nanggaling po sa ating Luzon Disaster Resource Center at mula po sa ating warehouse dyan naman po sa Legazpi. In addition to that, doon naman po sa mga naapektuhan ng combined effects of southwest monsoon, ng Mirasol, Nando, and Opong, we also would like to mention that we have released a total of more than 539,000 family food packs. At yan po ay naipaabot natin sa Region 1, sa Region 2, Region 3, sa Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, NIR, Region 7, Region 8, Region 12, Caraga at Barb. At gaya nga po ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin po tayo na nagpapaabot ng sulong, especially na may mga naapektuhan din naman po nitong bagyong Paulo, na kung saan nga po more than 7,000 family food packs have been distributed to those who have been affected. And I would also like to add na ngayong araw nga po na ito ay nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan naman po sa Romblon para naman po makipag-usap sa ating pong mga local partners para madetermina natin kung ano pa yung karagdagang tulong na maaari nating maipaabot doon sa mga naapektuhan nito nga pong malakong. Ito ay isinasagawa natin upang maibigay din o may bahagi din natin yung mga early recovery dito sa mga kababayan po natin na apektuhan because we've already entered yung early recovery phase and gusto po natin na matulungan yung mga kababayan natin na makabangon mula nga po sa naging epekto nito pong nagdaang bagyo. Asek, sapat po ba yung pondo kasi nabanggit nyo napakadaming tumamang bagyo tapos meron pang lindol. At ano po ma'am yung sakaling contingency plan ng DSWD kung sakaling kulangin po tayo ng pondo? Alam niyo po, last week nakapag-release po ang Department of Budget and Management ng mahigit 600 million pesos na replenishment ng ating quick response funds. At dahil nga po dyan, tayo ay nagpapasalamat sa DBM sapagkat tinutulungan po tayo na ma-sustain yung isinasagawa natin na disaster response operations. Karamihan po ng paggagamitan natin ng pondo na ito ay para sa mga welfare goods upang magpatuloy yung ating pong isinasagawa na repacking activity sa ating major production hubs at gayon din po gagamitin para sa mga sa implementasyon ng emergency cash transfer. Again, para masuportahan naman po yung recovery, early recovery ng mga kababayan po natin na naapektuhan na maaaring magamit nila itong cash transfers
para po sa pagsasaayos ng kanilang po mga tahanan o pagsasaayos po ng kanilang mga nasirang pangkabuhayan or maaari rin naman po gamitin pambili ng iba pa pong mga pagkain na hindi linalaban ng ating mga family food banks. Again, the emergency cash transfer aim to contribute in the restoration of the normal psychosocial functioning ng ating pong mga kababayan na naapektuhan. Asik, sa tansya nyo po, mga gaano pa po kaya katagal? Dito na lang po tayo muna siguro sa Cebu. Mga gaano pa po kaya katagal yung kababayan natin na mamamalagi po sa mga evacuation center? Well, on the part of the DSWD, nais po natin nga banggitin na tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para may saayos yung pong komunidad na napinsala nito nga pong malakas na lindol. I understand that the DPWH and the Red Cross and other government agencies are working on establishing a tent city para doon sa mga kababayan natin na nasira yung kanila pong mga tahanan ay maari po munang manatili sa itatayo na tent city. On the part of the DSWD, nakahanda po kami na humalili at ibahagi yung pangangailangan para sa pagkain, mainom na tubig, at iba pa pong mga interventions, gaya nga po ng nabanggit ko, yung emergency cash transfer. We assure the public that the DSWD works closely with other government agencies to make sure na makarecover po agad itong mga kababayan natin na apektuhan nga ng malakas na lindol. Ma'am, sa datos po ninyo, ilan po so far yung mga nasa evacuation center, particular po dito sa mga tinamaan po ng bagyo, tsaka dito rin po sa Cebu, dito sa tinamaan naman po ng lindol? Batay po doon sa aming pong monitoring, dito po sa Cebu, mahigit 129,000 po na pamilya o may katumbas na mahigit 455,000 na katao ang apektado. Sa kasalukuyan, may 4 na evacuation centers na atin pong minomonitor. 405 families are temporarily taking shelter inside these evacuation centers o mahigit 1,200 po yan na katao. The other affected families, mahigit 7,900 po iyan, are taking temporary shelter outside evacuation centers o yung naninirahan po pansamantala sa kanila pong mga kaanak. Ma'am, last 2 questions na lang. Ano po yung pinaka-directive po ba ni Pangulong Marcos dito po sa pagtugon po ng DSWD? Ang kautusan ni Pangulong Marcos Jr., tiyakin po na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. And tiyakin din po na maayos at mabilis yung pamamahagi ng tulong sa ating pong mga kababayan. Tiyakin din po yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan po natin na naapektuhan. Tiyakin na meron po silang masisilungan at yung pong kapakanan din nila ay naisa sa alang. So yan po ang tinitignan ng DSWD. We're really focused on addressing this particular needs of our mga kababayan. And I would also like to mention na hindi lamang po mga food and non-food items yung ating pong ipinabahagi, but we're also focused on ensuring na maayos yung mental and psychosocial functioning ng ating pong mga kababayan. That is why we are also conducting mental psychosocial sessions, yung pong mga incident stress debriefing para nga po makaution yung impact nitong sudden crisis sa mga kababayan po natin. Kaya nagsasagawa tayo ng mga psychosocial interventions. Katuwang po ang iba pang mga partners ng DSWD. Alright, ma'am, siguro huling mensahe sa ating mga kababayan, tsaka sa mga gusto pong tumulong, ano po siguro yung mga maire-request po ng DSWD sa kanila? Yung mga kailangan po ng ating mga kababayan sa Cebu, tsaka doon po sa mga tinamaan po ng bagyo. Para po sa mga kababayan natin na nagnanais na tumulong sa aming pong ahensya, maaari po kayong mag-volunteer sa pagre-repack ng aming mga family food packs dyan po sa National Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at sa Visayas Disaster Resource Center, doon naman po sa Mandaue City. Maaari rin naman po kayo magpahatid ng inyo pong tulong sa pamamagitan ng Kaagapay Donations Portal, which you may find sa aming pong website, that's www.dswd.gov.ph.
Sa panahon po na ito, mahalaga yung nagtutulong-tulong tayo para mapabilis ang pag-ahon at pag-recover ng mga kababayan natin na apektuhan ng mga sunod-sunod na mga kalamidad. Batid po natin na sa pagtutulungan at sa bayanihan spirit, mas marami po tayong matutulungan na mas nangangailangan sa panahon po na ito. Alright, maganda po yung sinabi niyo, ma'am, yung bayanihan spirit. Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.